Hello mga kananay! Ngayon ngang araw ay naisipan naman nating magluto ng sinigang sa kamyas naman. Mabuti na nga lang at meron tayong tanim dito sa aming bakuran. At meron nga pala sa ref na pinabili akong bangus na dapat ay ihahanda ng birthday ko bilang iniihaw na may palaman sa loob. Kaso naisip ko parang marami na yung handa kaya pinalagay ko muna siya sa ref. At yun nga, nung maisipan ko na siyang lutuin ngayon, nakita ko na may kaliskis pala. At yun na nga ang problema. Pag ganito palang boneless na at kakaliskisan mo yung bangus, ay parang nakakatakot na kasi parang malambot na siya na parang ultimo parang ano na siya, ano ba tawag dito, madudurog, kaya dahan-dahan ko muna siyang kinakaliskisan, ganyan no. Maingat ko nga siyang hinahawakan kasi parang feeling ko malambot na yung laman at baka kamalas-malasan ay wala pang matira. At yun na nga ni, maayos ko naman siya nakaliskisan at akin ang ginilit-gilitan. Fast forward, nagpakulo na nga tayo ng tubig at sinabay na natin yung mga bunga ng kamyas at inilagay ko na rin tong labanos, kamatis at sibuyas. Itong labanos sinabay ko na rin kasi matagal din tong lumambot. At habang kumukulo na tong ating sabaw ay pinaga-piga ko na yung ating pampaasim na kamyas. Tapos yung medyo malambot na rin itong mga kamatis ay sabay-sabay ko na rin silang pinigaan. Ganyan lang mga mami, parang yung sinigang din natin sa santol, madali lang din yung proseso ng pagluluto. Ihuhulog-hulog lang natin yung mga sangkap at mabilis lang din tong maluto kasi isda lang naman tong lulutuin natin. At pagkatapos nga nun, ay tinimplahan na natin sila ng pampalasang asin at betchin. Bali 2 kutsaritang betchin at dun sa asin ay ikaw nang bahalang magtansya sa alat. At habang kumukulo naman ay sinabay ko nang ihulog tong ating mga okra kasi medyo matigas to kaya sinabay ko na rin sa pagpapakulo. At itong mga frozen sili natin, yung siling green, yung mga frozen nga pala na sili ay nilalagay ko sa ref. Syempre kaya nga frozen, di ba? Tapos sumunod na itong bangus. Hinulog ko na rin tapos di ba ano nga siya, boneless, kaya ginawa ko, tinupi ko sila para hindi madurog kasi pag nakabulat-lat naman kasi yung laman niya madudurog yan, tsaka mahirap ng halu-haluin ng bahagya. At mabalik nga pala tayo doon sa sili. Madalas nga pala nilalagay namin sa freezer yung sili para tumagal yung buhay. Yun lang naman, i-share ko lang naman at kahit wala nagtatanong ay nabanggit ko lang. At eto na nga, habang nagvo-voice over ako dito sa kwarto, talagang sinabi ko kay Cheng mo, pwede ba pakinaan yung TV? Kasi naririnig nga dito sa pagre-record ko. Ay nako, parang wala siya talagang narinig. Ayan pa rin. Pasensya na po kayo kung medyo magulo ang background ha. Tapos mamaya sasabay pa si Andong. At yun na nga pala, nilagay ko na yung puso ng saging natin. Yung puso ng saging ay pre-boil na yan. So malambot na yan. Kaya konting kulo lang ay inilagay ko na rin itong mga kangkong natin. At iyan yung pinaka-final na ilalagay nyo. Yung mga dahon ng kangkong kasi madali lang tong palambutan. Yan o, ayus-ayusin lang natin para magkasya sila dito sa kawali. At yan nga mga mami, tikman na natin. Syempre, kapag nagluluto ka, dapat hindi maalis na tikman mo to. At dun nga sa unang tikim ko parang hindi pa ako sure kung ano bang lasa kaya nagtry pa ako ulit. At itong pangalawang tikim ko, ako'y kinilig sa sobrang asim. Alam mo yung asim niya na asim kiligin? Yun lang. Thank you so much for watching. Paalam!